Alam mo, nakakaloka itong mag-asawang Troy Montero at saka Aubrey Miles. Kasi, although talagang tatak na nila yun ang naging kanilang imahe o kaya branding. Pero ang dami pa rin kasi sa lipunan natin, lalo na yung mga minor. Yan, I'm talking about the minor kasi ang pinag-uusapan natin dito pong issue ay ang latest na naman nilang parang ini-endorso na car brand, kumpanya ng sasakyan na sinasabi nila na kung bibili kayo ng sasakyan, kailangan daw i-consider ninyo ang mga ganitong bagay. And yung mga ganitong bagay na ipinakita nila sa picture, alam ninyong may sexual undertone. Kasi nandoon sa driver si Troy, nakaupo siya tapos mumuwesta siyang parang meron siyang kaeksenang ganon. Tapos makikita mo rin naman si Aubrey nandun sa backseat na nakahigata sa parang nakaangat yung kanyang dalawang paa. Na alam naman nating lahat na kasi yung the fact na sinabing hindi lang yung presyo, hindi lang yung ganda, hindi lang yung kalidad ng sasakyan ang dapat mong kino-consider sa pagbibili ng sasakyan, kundi i-consider mo rin ang mga ganitong bagay. Tapos yun na nga po yung mga bagay na alam natin na ginagawa or nagagawa talaga naman ng mga couple sa loob ng sasakyan. Again, hindi tayo dito nagpapaka-moralista or what, diba? Hindi naman natin inilala. Kasi alam naman natin na may mga kababayan din naman talaga tayo. Mag-asawa man yan ng legal or magkabit ba yan or basta experimental na mga couple na talagang ginagawa nila sa sasakyan ng mga ganung bagay na yung parang pinopromote nitong dalawang mag-asawa. The thing is, ayon nga sa mga netizen at mga nakapansin nitong ganitong klaseng pagpopromote ng dalawa, nasaan na naman sana naman doon naging disente naman daw kayo na inisip ninyo na ang social media kahit mga batang paslit pag nakita yung ganun at nababasa, syempre sa murang isip nila na hindi pa nila naiintindihan gaano yung mga ganon, nagkakaroon na agad ng mali siya. Hindi naman sabing malisyoso, but the thing is, yes, may mali siyang matatawag kasi yun yung pinupunto ninyo sa kung paanong dapat ang kino-consider ng mga would-be buyer ng sasakyan ay gawin yon, 'di ba? Again, sabi ko nga, hindi ako nagpapaka-moralista dito kasi ako myself na-experience ko yan. Charot! Hindi. Ang sinasabi lang natin dito bilang pinag-uusapan is okay lang naman daw yun, pero sana nga lang daw po ay ginagawa na lang ng mag-asawa yun, ganong klaseng content sa mga adult videos nila or dun sa mga social media account nila na alam nilang ang audience nila ay mga kapwa nila adults at naiintindihan sila. Yun. Kasi nga, nang lumabas ito, parang naging free for all lang ang interpretation Lalo pat yun na nga yung mga pictures sa sinasabi natin. Which brings me to recalling an incident also na nag-promote din sila. This was during the pandemic, if my memory serves me right, na during the pandemic, itong mag-asawa ay may pre-promote na sa isang private resort. Supposedly private private ang tawag nila doon, and yet pinablicize nila, ginawa nilang public itong pagpopromote nila na kung saan makikita mo silang dalawa in their full nakedness. Hubot-hubad talaga itong mag-asawa na to na parang ini-enjoy nila yung nature, the surrounding, yung mga puno doon na ganyan-ganyan na walang maninilip sa kanila, etc. Pero na-publicize siya or nagawa siyang public kasi lumabas yung mga photos nilang yon in public. Ay, hindi ko lang maalala doon kung ano yung lugar na yun, somewhere in Batangas din yata, na pinopromote itong mag-asawa na talaga namang alam naman natin na tatak nila, image or brand nila yung pagiging experimental. Kasi nga 'di ba, hindi naman natin nilalait na matawag silang mga porn stars or mga bold stars kasi yun naman talaga yung naging medium lalo na nito ni Miss Aubrey Miles na nung minsan ay naging o nakilala siya sa mundo ng showbiz or pelikula dahil sa mga pelikulang ginawa niya na talaga namang may adult content at talagang may mga pagpapakita ng mga flesh na during that time, yun naman talaga yung anong tawag natin doon, yun naman talaga yung kalakaran, di ba? And so is with
Troy Montero na nung kabataan talaga naman talaga niya, isa siya talaga sa mga artista natin no, na talagang sinusubaybayan, hinahangaan, sinusundan dahil siyang nagpauso actually ng mga hunk ano na yan, hunk figure, mga masel-masel at magagandang katawan. Pero then again, sa panahon ngayon, ako hindi ko na ano yung dati yung panahon na lang ngayon na mas because of the social media nga, ang wide na nararating nito, ang dami ng mga taong inaabot ng ganitong klase mga informasyon, pagpapakalat ng video or ng photos, na kahit ang mga bata, sabi ko nga kanina, yun lang naman yung concern, yung mga minors, pag hindi na-guide, baka mapunta sa kung saan, di ba? Hindi tayo, yun na nga. Well, paulit-ulit ako, hindi naman tayo dito nagiging gusto nating maghusgahan sila or what. Pero ang sinasabi nga ng iba or ng karamihan na medyo na-offend, ako rin mismo na-offend, na sana gumawa na lang sila ng sarili nilang content, gumawa na rin sila ng sarili nilang podcast na kung saan doon nila lahat, kung gusto nila magpaka-experimental doon, magpakita doon ng kung ano-ano nila, di sige doon nila gawin lahat. Pero yun nga yun, may certain audience lang na makakanood, makaka-appreciate or magpa-participate sa gano'n. Kasi hindi lahat ng tao, pag pinakitaan mo na ganung picture, pag pinakitaan mo ng ganung mga itsura ninyo, mauunawaan kayo or iintindihin kayo. At hindi kasalanan yan ng mga kumpanya na nag-hire sa inyo or kumukuha sa inyo as parang endorser ba or whatsoever. Kundi, sa inyo na yan, kayo na mag-take ng responsibility. Kasi alam ko naman, kasi minsan na namin na-interview yan at na-gauge ko naman yung talino nilang pareho at yung respeto nila sa medium na ginagamit nila. Sana nga mas sila na ang nag-screen, sila na ang sumala ng, alam mo, yung mga bagay-bagay na gusto nilang ipakita in public. Kasi hindi nga lang naman, tama naman talaga, hindi mo naman lahat pwedeng ipakita sa public. Diba? Pag nasa simbahan ba, may ganun bang eksena? Pag nasa opisina ba, may ganun ba? Hindi naman. Kaya nga, nasa sasakyan at minumuestran nyo pa na medyo nakadamit lang kayo, though yung content or yung message, alam mo, may graphic and may sexual undertone. Hindi ba? So, yun lang. Hindi tayo dito nagsisermon, hindi rin tayo dito nagsasabing nagsisermon or nagsasabi na hindi naman din tama yung ginawa ninyo, pero somehow, somewhere, may mali lang siguro sa placement. May mali lang siguro dun sa gusto nating ipahatid na mensahe dahil hindi nga yung mensahe ninyo ay para sa lahat, para sa kabuuan. Yung mensahe ay para lang sa iilan. Alam mo yun, kasi hindi naman lahat pwedeng bumili ng sasakyan, kaya lang nakakaloka yung mensaheng ipinahatid. And mas nakakaloka nga yung car company na yan na nagpalabas ng kanyang anggulo ng pagpopromote kasi nga pinag-usapan o pinulot naman, di ba? Kaya kami dito sa Unbearable Channel lagi pong nagpapaalala, sabi nga natin, lagi natin babantayan, especially sa mga ganitong okasyon. Kaya nga ako, ang mga subscribers ko na nasa 23,000 plus ay lagi nating sinasabi diyan at sinasabi natin na maingat pa rin dapat tayo, 'di ba? Si Nanay Christy nga, laging isa sa mga unang nanonood sa atin 'yan. 'Di ba, Nanay? Ang aking palitan na natin ang mga painting sa likod. Charot! Laging nanonood. Tapos natutuwa pa ako pag sinasabi niyang, pang ako, pang 102. O kaya pang 50 ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ideal Vision, saludo po kami sa inyo. Faces and Curves, Simas Philippines, Colonel Jundi Mayuga, ang mga doktor na kaibigan po natin, Dr. Pong Magtibay ng One Dental Clinic, Dr. Jess Solis ng Gorgeous Smile, Dr. Jerry Casata at Shulari Casata ng Faces and Curves, lahat ng mga Camarines University namin, ang Bulgar, ang Hataw, ang Online.Chronicle Philippines, at marami pang iba. At dito sa Unbearable Channel, nagpapasalamat po, Ambet Nabus.